situations you might be in right now, I believe that God is reminding all of us not to dwell on those circumstances, but to glorify Him. And one of the ways, no, of glorifying the Lord is to worship Him. Amen? It is a very powerful tool for us to have that confidence. And alam mo, kahit aware ka na there are certain things around your plate, no, that bothers you, when we worship the Lord, it won't have power against you. Amen? So, sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Let us all start to worship the Lord so that all of these things that bothered us won't have power against us. Hallelujah. We thank you, Father God, for this wonderful morning you've given us, Panginoon. We thank you, God, for you are so good in spite of us falling short so many times, Panginoon. Lord, your love and faithfulness remains, O God. Thank you, Father God, for the life of each and every one. For you are doing things, Panginoon, at the back, even if we don't see it, Lord. Lord, sa oras na ito, Panginoon, we humble down ourselves, O God, before you. That, Lord, we can't do excellent things, Panginoon, without you, God. Lord, it is just you, Panginoon, that brings light, that brings joy, peace, Panginoon, in our life, O God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming pagkakasala, O God. Patuloy niyo po kaming linisin, O God. And we ask, Panginoon, for your Holy Spirit to intercede, Panginoon, for all of us here. We ask, Panginoon, for Holy Spirit to be in this place, O God. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya, O God. Malaya kami, Panginoon, na makapagbigay papuri at pasasalamat, O God, na nararapat para sa iyo. We rebuke any form of lies, deception, destruction by the enemy in this place, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. And that we would be able to only focus, Lord, giving worship, giving glory and honor unto you, Panginoon, not for ourselves, O God, but only for you alone. We thank you, God. We lift up to you all our anxious thoughts, our fears, our worries, Lord. We lift up your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Sabayan niyo po kami. You're so great, oh God. Water you turn into wine. Open the God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Hallelujah. If our God is with us, nothing can stand against. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, what can stand against? And if our God is for us, and if our God is with us, what can stand? And if our God is with us, then who could ever
can stand against? And if our God is for us, and if our God is with us, what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Come on, church. Let's all sing this. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is stronger. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, what can stand against? What could stand against? Against? Worship you, Panginoon, because we know that you are far greater than what we think and imagine. Hallelujah. We give you praise, honor, and glory. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. Hallelujah. What Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave, you free every captive and break every chain. Oh God, you have done great. We dance it, your freedom, awaken alive. Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things. Hallelujah. You've been faithful, Panginoon, in every season in our lives. You've been faithful for every storm. You've been faithful forevermore. You have done great things. Hallelujah. From generations to generations. It again. For your promise is yes and amen. You have done great things. God, you do great things. You conquered the grave, recaptured it and break every chain. Oh God, you have done great things. Your freedom, awaken the life. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You do great things. Hallelujah, God. You're above it all, oh God. You've done so much things, oh God, that we ourselves are so amazed, oh God. We thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, let's sing this. Hallelujah, God, above it all. Come on, church. Hallelujah, you
great things. You've done great things. Hallelujah, God. Above it all. Hallelujah, God. Unshakable. Hallelujah. You have done great things. You've done great things. Hallelujah, God. Above it all. Hallelujah, God. Unshakable. Hallelujah. You have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain, oh God. You have done great things. We dance in your freedom, awaken the life. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things. You conquer the grave, you free every captive and break every chain, oh God. You have done great things. We dance in your freedom, awaken the life. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things. God, you do great things. God, you do great things. Hallelujah. We thank you, Jesus, for the freedom, for the resurrection of God. We thank you, Father God, for everything you've done. Hallelujah. It's all for our good and for your glory alone. In Jesus' name, hallelujah. We thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. We just praise your name, Lord, with all adoration, with all love and compassion, with a surrendered heart, oh God. We just want to depend on you fully, oh God. We just want to give our best in worship and praises, Lord, for you deserve it, oh God. You just deserve it so much, Lord. Nothing compares, Panginoon, to your perfection, Lord. Thank you, Jesus. I just want to hear you. I just want to hear you clearly, Lord. I just want to know you. I just want to know you deeper, Lord. Holy Spirit, speak in my heart. Come and have your way. Come and have your way. Come on, sing it out.
worship you. Just fall like rain, Holy Spirit. All my life I
Panginoon, sa bagong araw na siyang pinagkaloob mo sa bawat isa po sa amin. Upang ikay ang aming papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, at aming hiling, Father God, glory to glory, ang iyong presensya, ang siyang maranasan ng bawat isa sa oras na ito. At maraming salamat, Panginoon, for give us an opportunity to gather together upang tunay, Panginoon, na ikaw lamang ang siyang aming maitaas sa lugar na ito. Thank you so much, Lord. This is what we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, tayo po muna ay makaupo at kahit man po ay bumabagyo at malakas ang ulan, ay very special pa rin po ang araw po na ito. Alam niyo po kung bakit? Dahil sa araw po na ito ay meron po tayong special guest. Yan po, ayan niyo po, na siya po ay aking ipakilala po saglit po sa inyo. Siya po ay isa po sa ating naging teacher before, no, sa Bible School. Kaya po, talagang ako po ay natutuwa pag siya po ay aking teacher at yung kanyang asawa, Mr. Eileen, no, dahil lagi akong binibigyan ng perfect grade. Kaya po, salamat, Brother Robert. Kaya po, no, sa oras po nito, ang atin pong special guest po, siya po ang overseer po ng 6 p.m. service po sa BCA Purview. Siya rin po ay, sila po ang leader, no, na mag-asawa, si Brother Romer at Sister Eileen po. Sila po ang leader po ng young couples sa BCA Purview. At ngayon po, welcome po natin ang ating special guest for today, Brother Romer Bulaton. Salamat, Pastor. Special talaga. Oh, parang last week lang nandito ako eh. Special. Okay. So sa mga hindi po nakakilala, ayan, ako po si Brother Rumer. Totoo po, nagtuturo po ako sa Bible School. No, I think next semester magtuturo na naman ako. So sa mga magba-Bible School, mabait po akong teacher. So kayo matakot. Right, so magandang umaga po. No, nakakatuwa po na ang dami natin kahit na maulan. No, bigyan naman natin ng kapurihan ng ating Panginoon. Tapos, tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, pagpapalain ka ngayon. Oh, kasi nandito ka. Diba? Kasi pag, honestly, ang daling mag-excuse. Ang hirap pong bumangon, di ba? Bedwetter. Ang lamig, tapos ang sarap matulog. Parang ayaw mo na mag-church. Pero pag naisip mo, nandun si Lord. At may marireceive ako sa araw na ito, ma-excite ka mag-church. Amen? Kahapon po, galing kami ng Restoration to Holiness program sa Fairview. And that program is yung puro lalaki lang, yung mga nandun, puro kalalakihan ng Fairview. So nakakatuwa po, no? Halos mapuno din namin yung sanctuary ng Fairview ng kalalakihan. So, punta sila kahit basang-basa ng ulan. No? Buong araw po na program, so buong araw namin silang kasama. And kahit po ganun yung sitwasyon, they were willing and waiting on the Lord. No? So, hindi po sila umuwing disappointed kasi God met with them yesterday. So, tayo din po ngayong umaga, when we expect something from the Lord, we will receive something from the Lord. Amen? Sige po. So, bago ko magsimula, magkukwento lang siguro ko ng konti. Sino dito nag-Boy Scout o Girl Scout na? Uy, meron. Meron pa ba ngayon? No? So, meron po ako ditong sulat mula sa isang camper, Boy Scout. No? Kasi parang nag-1 week camping sila. Tapos, binigyan sila ng pagkakataon nung scout master nila na magsulat ng liham para sa kanilang mga magulang. No, so ito po yung liham ng camper na to sa nanay at tatay niya. Sabi niya, "Mahal kong inay at itay. Masaya po kami dito sa camp. Sinabihan kami ni Scout Master Atong na sulatan ng aming mga magulang kasi po baka napanood niyo yung baha sa TV at kayo'y nag-aalala. Okay naman po kami. Isa lang naman sa mga tent namin at saka 2 sleeping bag yung inanod ng tubig.
Buti na lang di kami nalunod. Wala pong nalunod sa amin. Nasa bundok kasi kami noon. Lahat kami, hinahanap namin yung kasama naming si Charlie. Nay, pakitawagan po pala yung nanay ni Charlie. Pakisabi na hanap namin siya. So hindi na siya nawawala. Hindi lang po siya makasulat kasi nabalot po ng cast yung kamay at braso niya. Ang sayaw po pala na experience na makasakay sa search and rescue jeep paakyat ng bundok para hanapin si Charlie. Gabi na po kasi yun tapos malakas yung ulan. Buti na lang, sobrang lakas ng kidlat kasi muntik na po namin hindi makita si Charlie sa dilim. Nagalit nga po si Sir Atong kay Charlie kasi umakyat ba naman siya ng bundok dang di nagpapaalam. Sabi naman ni Charlie, nung nahanap namin siya, nagsabi naman daw siya kay Sir Atong. Kaya lang po, kasalukuyan po kasing nasusunog yung camp nung time na yun. So malamang, nung nagsabi siya kay Sir Atong, hindi siya narinig. Alam niyo ba, Nay? Na-discover ko, pag naglagay ka pala ng gasolina sa apoy, pwedeng sumabog. Hindi rin pala nasusunog yung basang kahoy. Pero alam niyo, Nay, yung tent namin sunog na sunog. Pati din yung ilan sa mga damit namin nasa loob ng tent. Huwag niyo po pala tatawanan yung kasama naming si Jan pag uwi namin at nakita niyo kasi nag-iba po yung itsura niya, naubos kasi yung buhok niya sa sunog. Uuwi na po siguro kami sa Sabado. Kung maayos ni Sir Atong yung minibus, hindi naman po niya kasi kasalanan na nawalan kami na nabangga kami. Kasi gumagana naman po yung preno nung umalis kami papuntang camp. Sabi nga ni Sir Atong, normal daw kasi luma na yung sasakyan, kaya expect mo na pwedeng may masira. Kaya siguro hindi siya makakuha ng insurance. Tingin naman namin okay pa naman yung minibus na to. Wala nga pakialam si Sir Atong kung madumihan namin yung magkalat kami sa loob. Mainit nga lang sa loob. Lalo na kung pinagkasya mo yung 20 bata sa isang biniba na 10 lang yung kakasya. Kaya po, si Sir Atong, pumapayag siya na sa istribo kami, nakasabit kami sa istribo habang tumatakbo yung sasakyan. Kasi ang sikip Ang bait nga po niya kasi pinapayagan din niya kami magpalit-palit sa ibabaw, sa bubong ng bus habang tumatakbo. Kaya lang po napilitan kaming pumasok sa loob ng sasakyan kasi hinarang kami ng highway patrol. Huwag po kayo mag-alala. Magaling po siya mag-drive. Tinuruan nga niya po si Travis paano magmaneho sa kalsada sa gilid ng bundok at lumiko-liko para di kami malaglag sa bangin. Saka para maiwasan din yung mga beses na. Ang bilis po ng biyahe namin. Grabe na, nakakatawa. Walang ka-traffic-traffic, parang race car yung minibus. Ngayong umaga po, activity namin, tatalon kami mula sa gilid ng bundok ng batuhan, pababa sa lake para mag-dive. Taas nun. Ayaw lang akong payagan ni Sir Atong kasi hindi po ako marunong lumangoy. Tapos si Charlie naman, di ba, nakabalot ng cast yung braso niya, tapos natatakot siya baka lumubog siya. Kasi po yung cast na ginamit namin sa braso niya, tunay na semento. Masyadong mabigat. Wala po kasing ospital sa bundok, di ba? So trinayan na namin kung ano meron. Ayun, hinahayaan lang po kami ni Sir na sumakay ng bangka. Kasi nga, hindi ako marunong lumangoy. Sumakay na lang po kami ng bangka. Tapos yung mga bata, habang nagtatalo na sa tubig, pinapanood namin sila. Ang saya pala sa bangka, Nay. Kahit di ako marunong lumangoy. Nakikita ko pa yung mga punong kahoy na tumumba, tas inanod ng tubig nandun sa ilalim. Hindi nga nagagalit sa amin si Sir Atong. Sobrang bait. Kahit na nawala namin yung life vest. Huwag niyo pong sabihin na kami nakawala. Tapos hinahayaan lang niya kami mag-enjoy. Kaya ayun, hindi rin namin siya iniistorbo. Kasi kailangan niyang ayusin yung sasakyan para makauwi kami. Siya nga po pala, Nay. Lahat po kami makakakuha ng merit badge para sa first aid. Kasi po, yung kasama namin si David, nahiwa at saka na bumukas yung hita niya. Kaya natuto po kaming gumamit ng tourniquet. Nasuka nga po kami ni Raymond habang inaayos yung binti ni David. Pero sabi naman ni Sir, baka food poisoning lang daw yun. Dahil doon sa kinain naming tirang manok mula nung isang gabi.
Kasi ganun din daw po yung na-experience niya nung sa pagkain nila sa Bilibid bago siya lumaya. Sige po, Nay. Hanggang dito na lang. Kasi pupunta po kami sa bayan para ipadala tong liham ko, saka para bumili ng bala. Tuturuan kasi kami ni Sir Atong na manghating ng hayop gamit yung Armalite na hiniram niya sa kaibigan niyang NPA. Huwag po kayong mag-alala, ayos lang po ako. Ay, pahabol pala, Nay. Tanong ko lang, kailan ba ako huling tinurukan ng anti-tetano? At saka ng, HEPA vaccine? Sa kanya na lang po sabihin pag nagkita tayo, nagmamahal, Gabriel. Ganda ng kwento, no? Natuwa ba kayo? No? Now, some of us, no, marami po sa atin, kahit Kristiyano na, we behave like this child. When we see things in the world, we receive it. And we think it's fun. Minsan, may naisip natin, wala namang masama. Okay lang naman. Mukha namang okay. Kahit niloloko na, okay lang naman. Diba? Kahit nasa delikado na, masaya pa rin naman. So okay lang. So tinatanggap lang natin. But we are not really aware of the physical and the spiritual danger that lie beneath those things. Ang nakikita lang natin yung nasa pang-ibabaw. So I want to start the message by reading Romans chapter 12, verse 2. No? So I think may series kayo about the kingdom of God. And Romans chapter 12, verse 2 says, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. And then, you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will." Mag-pray po tayo sandali. Tayo po yumako. Panginoon, buksan mo yung aming pananaw, yung aming pangunawa, Lord, na habang aming pinag-aaralan, Lord, yung iyong salita. Nawa, Panginoon, yung spirito namin, makipag-communicate sa banal mong espiritu. Holy Spirit, we ask you, Lord, to explain the meaning of your word. And I pray, O Lord God, that as we study your word today, let that seed be planted deep into our being, into our very hearts, so that we can reap the fruit, Lord, of life when it grows into us. So, Lord, we commit to you our time together this morning. We pray for your continuous ministering presence to speak to us in Jesus' name. Amen. Amen. So, simple lang po yung title ng message natin, The Kingdom Mindset. Kingdom Mindset. Importante po kasi yung mindset. Kasi it defines how we are able to live in this world. This world is filled with corrupt customs, mga maling kaugalian, mga maling prinsipyo sa buhay, mga masasamang plano, na minsan masasamang tao din yung gumagawa. Nag-agree ba kayo? Diba? Sabi sa Psalms chapter 1 verse 1, "Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers." Pinagpala ka daw kung iniiwasan mo yung mga taong yan. Hindi dahil masamang tao ka at antisocial ka, kundi dahil napapanatili mong malinis yung kalooban mo at yung pag-iisip mo, at di ka na-impluwensya ng mga taong masasama yung intensyon at masasama yung ugali at pag-iisip. Kasi po yung mundong ito may pattern. Yun yung sinabi diyan sa verse 2 ng Romans chapter 12. Do not conform to the pattern of this world. There is a pattern. And pag sinabi mong world, it's not talking about yung mundong ginagalawan mo. It's talking about the age, the season, the generation that you're in, the society that you're living in. So may pattern daw. Anong pattern? Pattern ng pag-iisip, pattern ng pag-uugali, ng pananaw sa buhay that
if you analyze each of those, it does not agree with the Word of God. A lot of these things does not agree with the Word of God. Bigyan ko kayo ng example. Lagi namin ginagawang example to sa couples. Alam niyo yung term na happy wife, happy life? Wala po sa Bible yun. Huwag po magagalit sa amin yung mga misis, pero hindi po sinasabi sa Bible yun. Sorry. Totoo, hanapin mo sa Bible, wala. Hindi ibig sabihin, hindi mo mapapaligayahin yung asawa mo. Ang sinasabi ko lang, maraming pinopromote na idea yung mundo na kala mo harmless, kala mo maganda naman, but it's not according to the will and the word of the Lord. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, do not love the world or anything in the world. Huwag mo daw mamahalin yung mundo at kahit anong nasa loob ng mundo. Bakit daw? If anyone loves the word, love for the Father is not in them. Sino dito mahal mo ang Lord? Diba? Kung mahal mo yung Lord, di hindi pwedeng mahal mo din yung mundo. The Bible says you cannot serve two masters at the same time. Usually, naririnig mo yun pag pinag-uusapan pera. It applies to everything else. You cannot serve two masters at the same time. Hindi ka pwede magmahal ng dalawa. Hindi mo pwedeng kinakanta laging, sana dalawa ang puso ko. Hindi pwede. Kasi sabi sa Bible, di ba, there's another philosophy na pinopromote ng mundo. But it's not. It's totally against the word of the Lord. Sabi ng salita ng Panginoon, if you serve two masters, you will either hate one and love the other. You will serve one and hate the other. Hindi pwedeng sabay. Hindi pwedeng salawahan. Hindi pwedeng pabalik-balik. Kailangan isa lang. Okay? Verse 16, for everything in the world, ang laman daw nung buong mundo ay tatlong bagay, tatlong categories ng bagay. One, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. And it comes not from the Father, but from the world. So lahat daw na makikita mo sa mundo will belong to these three categories. It's either the lust of the flesh, the lust of the eyes, or the pride of life. Hindi galing sa Lord yan. In verse 17, sabi doon, the world and all its desires will pass away. Ang totoo, mawawala lahat yan. Magbabago. But whoever does the will of God lives forever. Whoever does the will of God lives forever. Nguyain natin ang konting implication yan. Kailan ka mabubuhay na walang hanggan? Kailan? Pag uwi mo sa langit. Kailan ka mapupunta sa langit? Kailan? Kung tinanggap mo yung kapatawaran ni Jesus at natili kang mabuhay ng malaya. Nagigets? So mapupunta ka lang sa langit kung susundin mo yung sinabi ni Jesus Christ dun sa rich young ruler na nagtanong, paano ko po ba makukuha yung kaharian ng langit? Sabi ni Jesus sa kanya, madali lang yan. Sundin mo lahat ng kautusan. Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang makikiapid, and so on and so on. Huwag kang magsisinungaling. Sabi ng bata, lahat po yan, ginawa ko simula nung pinanganak ako. Walang palya. Sabi niya. May ganun pa. So, tinignan siya ni Jesus Christ. Wow. Sana all. Sana all kasing bait mo. Pero sabi niya, may kulang ka na. Isa na lang ang kulang mo. Sabi niya, gawin mo ganito. Mukhang mayaman ka. Benta mo na lahat yan. Sumunod ka sa akin. Diretso langit ka. Yun lang kulang niya si Jesus Christ. So sabi niya,
Pwede mo nang talikuran lahat. Sumunod ka lang sa akin. Guaranteed. You will go to the king. You will receive the kingdom of heaven. It's the same promise na binigay ni Jesus Christ dun sa magnanakaw, dun nakatabi niya habang pinakako sila sa krus. Naalala niyo? Sabi nung isang magnanakaw, Jesus, remember me when you're in heaven. Sabi niya, I tell you the truth. You will be with me today in paradise. O, di ba? Sandaling pagsisisi lang yun. Tinanggap lang niya si Jesus kasi yun lang ang kulang ng buhay natin. Pag tinanggap mo si Jesus Christ at sinundan mo siya habang ikaw'y nabubuhay, guaranteed, doon ang destination mo. So, balik tayo dito. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Yun yung ibig sabihin yan. Habang ikaw'y nabubuhay, habang sinusundan mo yung kalooban ng Panginoon, ang dulong-dulo ng destination na sabay mong nilalakad ni Jesus Christ ay kalangitan. Nasusundan? Amen. Pero yung kaaway po, double time din siya para mag-impress ng ideas niya, ng filosofiya niya, ng mga kaugalian niya sa mundo. Alam niyo kailan siya nagsimula? Hulaan niyo. Nagsimula siya sa Garden of Eden kay Eva. Kagagawa pa lang ng mundo, kagagawa pa lang ng tao, tapos lumapit siya doon sa babae. Sa Genesis chapter 3 verse 6, sabi doon, the woman, andun, sa tabi ng puno. Kasi sabi ng Lord, binibigay ko sa inyo mag-asawa lahat ng puno dito sa hardin, pwede kayong kumain ng kahit anong gusto nyo, pitasin nyo lang. Wag lang yun. Yung puno na nagsasabing, this is the tree of the knowledge of good and evil. So lahat, ang dami nilang pwedeng kainin. Wag lang yun. Tapos, hindi ko alam ano ba naman iniisip ni Eva. Doon siya nakatayo sa tabi. Siguro ang ganda ng puno. Diba? So nandun siya, biglang lapit yung ahas. Sabi niya, psst. Psst. Totoo ba? Sabi niya kay Eva. Sino yun? Psst. Ito, sa baba. Sino ka? Wala. Gumagapang-gapang lang sa tabi-tabi. May tanong lang ako sa'yo. Ano yun? Totoo ba sabi ng Lord? Bawal kainin lahat ang punong kahoy dito sa hardin. Sabi ni Eva. Hindi. Ito lang. Sabi ng Lord, bawal hawakan at bawal kainin kasi mamamatay daw kami. Boom, huli ka balbon. Hindi niya alam yung utos ng Lord. Sabi nung ahas sa kanya, hindi, totoo yan. Kasi alam ng Lord, pag kinain nyo yan, magiging para kayong Diyos. Subukan mo. Tignan mo. So Genesis chapter 3 verse 6, ito yung continuation ng story. The woman saw that the fruit of the tree was good for food. Good for food. And pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom. Tatlong bagay. Good for food, which is the lust of the flesh. Good, pleasing to the eye, which is the lust of the eyes. And desirable for gaining wisdom, which is the pride of life. Strategy ni ng kaaway yun simula nung unang panahon. At simula nun, yun at yun lang din ang ginagamit niya para linlangin at bitagin ang mga anak ng Panginoon. That is the pattern of this world. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Kasi when you have the lust of the flesh, what you're trying to do is to prioritize your needs.
Tapos, pag na-meet mo, maghahanap ka pa ng gusto mo pa. Ganito lang yan. Pag nagutom ka, anong hahanapin mo? Pagkain. Tama, mali. Pero, pwede kang mag-decide na di kumain, di ba? Yes? Sino ang may control? Ikaw pa rin, di ba? Pero minsan, kahit ikaw yung may control, sabihin sa'yo ng Lord, sabihin sa'yo ng kaaway, kumain ka, gutom ka na, di ba? Fasting season sa church. Kumain ka na. Nangihina ka na, oh. Basagin mo na yung fasting mo. Manlalambot ka lang dyan. O, tignan mo, ang sakit na ng ulo mo sa gutom. Kakain na yan. Totoo po. Alam niyo kung paano ko nalaman? Ganyan na ganyan yung takbo ng utak ko nung nagpa-fasting kami ng January. Tapos, pagbukas mo ng Facebook, lahat na makikita mo, puro pagkain. Totoo, di ba? O. Ang galing mambitag ng kaaway. Ganon din nung kinausap ako ng Lord, sabi niya, mag-diet ka na nak, ang laki na ng tiyan mo. So nag-diet po kami ng ilang buwan. Bumaba ako ng 8.5 kilos nung June. O, di ba? Ang laki. Tapos pagdating ng July, bumalik. Kasi, the lust of the flesh, it will tempt you to want what your body wants, the flesh. Tapos, pag nasatisfy mo na yung hunger mo at naghanap ka pa ng additional, pag masarap ka naman talaga kumain, di ba? Only rice pa more. So, yung hunger mo, nagiging kasalanan na pag naging gluttony na. Yung walang habas na pagkain kasi ang sarap. O di ba? Borderline lang, konting, di ba? Isang takal lang, nagkasala ka na sa Lord. Nakita niyo kung gaano kadaling magkasala? Just because the enemy is behind you. Trying to use that strategy of triggering your the need of your own body. Sabi sa Proverbs 23, verse 20 to 21, do not join those who drink too much wine or gorge themselves on meat. Hindi sinabi ng Lord na huwag kang kumain at huwag kang uminom. Ang keyword or key phrase dyan is too much. Kasi pag too much na, ang tawag na sa'yo, lasenggo at matakaw. Okay? At yun daw ang dahilan kung bakit yung mga kagayang tao na yan, naghihirap at nagmumukhang kawawa. Sino dito yung naabutan niyo yung drama sa TV na Batang Yagit? Sino nakaabot nun? May nakaalala ba? O, yun sila. May character doon, Yagit, pero sobrang bilog. Oo. Wala pa akong pinapatabahan. Pero yung batang yun, gusgusin, Yagit na Yagit. Kala mo, di ba? Kala mo kawawang-kawawa, pero walang ginawa yun kundi kumain. Laging may laman yung bibig, nguya ng nguya. Paano naging Yagit yun? Pero ganun daw yung magiging itsura ng mga taong ganyan. Those people who indulge in too much. There are people who desire, for example, physical intimacy, and that's natural. The need for physical connection, the need for interaction. Okay? Kung single ka, hanggang doon lang pwede mong gawin. Kung mag-asawa ka, pwede. You can go beyond. Diba? Pero yung iba, they pervert that desire kasi ang totoo, si Lord po ang nagbigay ng desire. Kahapon lang may dinideliver po ako na kalalakihan or isang member ng ating mga kalalakihan sa Fairview. Ang struggle niya is the area of lust. Pagnanasa. Sabi ko, ang totoo,
Alam mo, nak, yung pagnanasa ang nabigay niyan ang Panginoon. Imagine mo na lang kung mag-aasawa ka tapos wala ka namang gusto sa asawa mo. Di ba dusa? Pagising mo na lang, ah! Di ba? Kailangan gusto mo yung asawa mo, yung na-attract ka. The desire comes from the Lord. Kaya mo pinakasalan yan, dapat nagustuhan mo. At habang tumatanda kayo, gumaganda at gumagwapo siya sa paningin mo. Kasi ang dusa ng buhay mo, pagising mo sa umaga, hindi mo gusto yung nakikita mo. Tama, mali. Diba? So God Himself will, ewan ko ano experience nyo, pero ako kasi, maganda yung asawa ko pag bagong gising. Diba? Walang make-up yan, walang hila-hilamos, magulo pa yung buhok, pero ang ganda niya sa umaga. Woke up like this. Huwag niyo po sabihin, ha? Pero totoo yun, nakaka-inlove siya pag umaga. 19 years na po kami mag-asawa. Magtataka ba't dalawa lang anak namin? Right? But some people, they pervert that desire that God gives you and it gives birth to sinful habits like adultery, fornication, sexual immorality, homosexuality, and all of the other perverted sins na sa Bible, ayaw na ayaw ng Panginoon kasi ang totoo, idolatry yun eh. And God hates it. But it is God who gives the desire. So, strategy ng kaaway. Kaya nga po, ngayon, pag sinabi nilang sex, may mga bata kasi dito eh, so hindi ko na i-define. Sabi na, it's a basic human right. So okay lang daw kahit di ka mag-asawa, basta pwede yun. Hindi po pwede sa Bible. Sa salita ng Panginoon, hindi siya po pwede. Okay? Pero gagamitin ng kaaway yung pangangailangan mo, yung sarili mong desire to trap you. Because of the lust of the flesh. The second strategy ng kaaway, which is the second pattern, is the lust of the eyes. Yung nakikita, question, sino ba dito ang may Shopee o Lazada sa cellphone nila? Okay? Sa isang buwan, tatanungin kita, ilang beses kang nabubudol? Yung pagbukas mo, swipe, 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 uy, nakasale. Hindi mo naman kailangan, hindi mo naman planong bilhin, pero kasi, uy, mura ngayon. Diba? Dati 1,000, ngayon, 999 na lang. Mabili nga. Di ba? So, nabudol ka na. Ilang beses ka nagaganon sa isang taon? Tingin mo. Ang laki nang nawawala sa'yo. Sino dito yung mahilig ka lang kumain? Tapos hindi ka naman nagugutom, pero naglalakad ka sa mall, paglingon mo, uy, Anli Samgyup. Mamaya pa sana ako kain, pero, uy, promo. 50% off. Kain pa more. Tawa kayo na tawa, natatabaan kayo, no? Right? Lust of the eyes. Kasi nakita mo. Okay? Ang totoo, if you entertain the enemy in that arena, ang dali magkasala kasi ang kasunod niyan, envy. Again, balik ako sa Facebook. Sino yung hilig tumitingin ng Facebook feed ng ibang tao at tutuwa ka? Ganda ng bahay nila, laki ng kusina. Sana ako din. Uy, bago yung sasakyan ni ganito. Sana ako din. So yung mga bagay na hindi mo hinahangad nung araw, dahil nakita mo ngayon, sabi mo, sana ako din. That's called envy. Pag hinayaan mo siyang masimmer, tumagal sa loob ng heart mo, ang kasunod niyan, covetousness. Di ba covetousness is a sin?
Envy and covetousness ang naging dahilan kung bakit muntik nang mapatay si Joseph. Joseph the dreamer. Kasi naman, Joseph kasi, paborito siya ng tatay nila. So lahat ng pwedeng pabor, binibigay sa kanya. Itong kaisa-isang pagkakataon, 12 ang anak ni Jacob. Ni Jacob ba? Ni Isaac. 12. Jacob, sorry. Ang pinagawan lang niya ng magandang damit, isa lang. Bata naman si Joseph. Nung pagbigay, tuwan-tuwa naman yung bata. Sino dito yung tuwan-tuwa kapag may nakuha kang bago? O di syempre, anong gagawin ng bata? O tingnan yung damit ko, mga bro. Di ba? Di ba? Sa inis ng mga kapatid, yabang mo ah. Pero totoo, sana, nag-iisip sila, sana kami din, mahal ng tatay namin. Sana kami din may ganyan. Pero sa sobrang inis nila, nagplano na silang patayin si Joseph. Gets nyo? Envy. Because of the lust of the eyes. Exodus 20:17, kasama sa 10 Commandments, sabi doon, you shall not covet your neighbor's house, your neighbor's wife, his servant, his ox, his donkey, or anything that is your neighbor's. Kung ano ito'y pagmamayari ng iba, hindi mo raw hahangarin na mapasayo. Lust of the eyes. Dahil pinapakita sa'yo, ganyan yung ginawa niya kay Eva. O, tingnan mo yung mansanas na yan, ang kinta. Hawakan mo. Fresh na fresh. Diba? Tingnan mo. Tinatawag ka, kumikinang-kinang. Gagatin mo na. O, di pinitas. The last arena is the pride of life. The pride of life is sinful desires that bring attention to yourself. Anything that leads to arrogance, pride, presumption, boasting. The temptation to put your trust on or to brag about or think only of yourself and your own ability. Diba? The pride of life is yung hindi ka sa Lord nagtitiwala. Nagtitiwala ka sa sarili mong kakayahan. I always tell people in church sa Fairview, yung simula ng pananampalataya mo is usually sa dulo ng kakayahan mo. Kasi hindi ka tatawag sa Lord hanggat kaya mo pa. Tama, mali. So, ang totoo, dun lang magsisimula yung pananampalataya mo pag tumawag ka na sa Lord. Kung malaki yung kakayahan mo, halimbawa, in the area of finances, malakas kang kumita, tatawag ka ba sa Lord for finances? Hindi, di ba? So yung faith mo for finances will only begin pagka nandun ka na sa dulot, di mo na kaya. Ganon din with any other kind of problem. That's called the pride of life. Yung nagtitiwala ka sa sarili mong kakayahan. Okay? There are patterns in this world. It does not come from the Father. It comes from the world, and it does not endure. These are all temporary. It will all pass away. Yung strategy ng kaaway kay Eva, ginawa niya din kay Jesus Christ. Naalala niyo yung storya? Sa wilderness. Nilid ng Holy Spirit si Jesus Christ sa wilderness to test Him. And then, the devil came. Si Jesus Christ was fasting 40 days and 40 nights. Sa dulong-dulo na siya ng fasting. O, di ba? 40 days, 40 nights. Sinabi sa Bible, gutom na daw siya. Gutom na. O, ito na yung kaaway. Lust of the flesh. Sabi niya, if you're the Son of God, sabihin mo dito sa mga batong to, maging tinapay. Tanong, kaya ba ni Jesus Christ? Hindi. Kayang-kaya. Nagugutom ba siya? Hindi. Gutom na gutom. Pero sino ang masusunod? Sino may control? Si Jesus Christ. So sabi niya, it is written,
Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, poof! Shoo! Wa-epek yung lust of the flesh. So, sabi ng kaaway, okay. Matibay ka. Ito, try natin. So, dinala niya si Jesus Christ sa mataas na lugar. Tapos sabi niya, kung anak ka ng Panginoon, magpatihulog ka dyan. Kasi di ba sabi sa Bible mo, He will command His angels concerning you and they will lift you up in their hands so you will not strike your foot against a stone. Ililigtas ka naman, di ba? Sabi, nasulat yan. Totoo naman. Sabi ni Jesus Christ, it's also written, you don't put the Lord God to the test. Alam ko namang ililigtas ako, hindi ko na kailangan patunayan. Sabi na kayo, wa-epek. O sige, last try na lang. So dinala niya si Jesus Christ. So sa tuktok ng bundok na overlooking yung malaking lupain, sabi niya, nakikita mo bang lahat yan? Sa akin lahat yan. Totoo hindi? Tingin niyo. Totoo. Bakit? Kasi binigay ni Adam and Eve sa kanya. Binigay ni Adam and Eve yung mundo sa kaaway. Kaya nung sinabi niya, akin lahat yan. Totoo naman. Sabi niya, yumukod ka lang sa akin, ibabalik ko sa iyo. Bibigay ko sa iyo. Sabi ni Jesus Christ, umalis ka na nga. Ganito yung usapan nila, no? Pinapaano ko lang para medyo modern. Umalis ka na. Nakasulat kasi, ang sasambuhin mo lang yung Panginoon at siya lang yung pagsisilbihan. O di umalis yung kaaway kasi wa-epek lahat ng patterns na pwede niyang gamitin kay Jesus Christ. Pero ang nakakalungkot po, yung mga tao sa mundo, lalo na yung hindi nakakilala sa Panginoon, they are blinded to this truth. Hindi nila alam na nililid lang ka lang araw-araw. Nagpapabudol ka naman. Binubudol ka ng kaaway every day. At ikaw, masayang-masaya ka namang nagpapabudol, parang yung batang yung sumulat sa nanay niya. No? Kala niya nag-i-enjoy siya sa camp. Pero ilang beses siyang muntik mamatay. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 says, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. We are directed, according to James chapter 1 verse 27, to keep ourselves from being polluted by the world. Kung Kristiyano ka, responsibility mo raw na ilayo yung sarili mo at pangalagaan yung sarili mo para daw hindi ka mabahiran nung pattern na galing sa labas. Kaya sa Romans 12:2 sabi, do not conform to the pattern. Don't conform to the pattern of this world. Paano ba tayo na-impluwensya ng pattern? Andali. Pinanganak ka sa magulang hindi Kristiyano. O di ba? Andali. Nag-aaral ka, yung mga barkada mo, hindi Kristiyano. O di, andali. Ba? Magtrabaho ka, yung mga kasama sa trabaho, hindi Kristiyano. O di, mga pananaw nila sa buhay, bumabagsak din sa'yo. Ang totoo, magbukas ka ng TV, magbukas ka ng cellphone, magbukas ka ng periodiko, ng internet. Lahat yan. Makikita mo dyan, all of these patterns that are being impressed on you, bombarding you, hanggang sa hindi mo na napapansin, tinatanggap mo na lang. Simula po nung hardin, sa Garden of Eden, na master na ng kaaway kung paano ibibitag ang Kristiyano. So kung iniisip mo kayang-kaya mo lang, mag-isip ka ulit. Kaya po siya inutos ng Panginoon, do not conform to the pattern of this world. The Greek term for the word conform is the word syschematizo, which means to form according to a pattern or mold. Molde yan. Pinipilit kang isiksik nun. Kumbaga sa shape, hindi ko lang kung naglalaro kayo ng
yung moldy na ano, pag sa tabi ng dagat, yung mga bata, mayroon parang mold. Kung hugis bilog yan, ikaw square, ipipilit kang isuksok sa bilog para maging bilog ka. Ganun yung ginagawa ng kaaway. Unti-unti, tutulak ka niya sa butas na yun hanggang sa kapareho mo na yung hugis ng butas na yun. That's what conform means. So sabi ng Panginoon, do not conform. Huwag mong hayaan na ipilit ka dun sa butas na hindi mo naman kahugis. Don't allow the enemy to push you and mold you, your perspective, your ugali, di ba? Your character, into something na you're not. But you have to transform your mind. That is the only weapon you have to transform your mind. Okay? So very quickly lang po, how do we transform our mind? What kind of mindset should we have? The first one is, you make God's will and purpose your priority. That is the only way to guarantee that your walk with the Lord will end where it's supposed to end. Kasi pag bumigay ka somewhere along the way, hindi ko alam saan ka pupulutin. Matthew 6:33 says, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things na hinahanap mo sa buhay mo, igagaranti naman ng Lord, bibigay naman sa'yo. Pero wag yun ang uunahin. Nagigets? And second is focus on spiritual and eternal reality rather than what is temporary. Sabi sa Colossians 3:2, set your minds on things above, not on earthly things. Ba? Matthew 6:19-21 says, do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy, where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven. Yung hindi masisira, hindi mananakaw. For where your treasure is, there your heart will be also. This is important. Kasi yung puso mo, nandun yung pinapahalagahan mo. So makikita mo na agad kung nasaan yung loyalties mo. If you store for yourselves things that you purchase, ikaw yung bumili, ikaw yung may kakayahang gumawa niyan. Yung mga bagay dito sa mundo, nakatali ka doon, no? Yung mga kilala kong tao, bumili ng malaking bahay. Bumili ulit ng isa pa, at ng isa pa, at ng isa pa. Tanong, sino titira? So sila mag-asawa, dalawa lang naman sila, sige, para yung bahay natin may tumira, doon ka sa kabila, dito ako, di naghiwalay na sila. Right? Sinisira mo yung buhay mo kasi nakatali ka dito sa mundo. May mga kilala ko na bumili ng sasakyan, ang ganda, ang kinis. Hindi man lang maguhitan. Pag naguhitan, nagwawala. Sasakyan lang yun, tol. Tignan mo yung sasakyan ko, daming tama. Pero kung nakatali ka dito sa mundo, yung priorities mo, yung values, yung pinahahalagahan ng puso mo, dito rin nakatago, dito rin nakatali. Eh, ang gusto ng Lord, sa Kanya ka nakatali. So focus on spiritual and eternal reality rather than kung ano yung pwedeng mawala at masira. Number 3, understand and live according to your actual citizenship. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, alien ka. Hindi ka na kasi Pilipino. Kung Kristiyano ka, sabi sa Philippians 3:20, our citizenship is in heaven. So kung nasa heaven yung citizenship mo, ano ka dito sa Pilipinas? Resident alien. Hindi po ako nagbibiro. Ganun din ang gagawin mo pag tumira ka sa ibang bansa tapos nasa Pilipinas yung citizenship mo, di ba? Ang tawag sa'yo, resident alien. Eh kung Kristiyano ka, nasa heaven yung citizenship mo, so ano ka sa Pilipinas? Eh di alien. Diba? Hindi naman po mahirap intindihin. Sabi sa Hebrews 13:14, we do not have a permanent city, but we are looking for the city that is to come, and that is the kingdom of heaven. 1 Peter 2:11, I urge you as foreigners and exiles to abstain from the desires of the flesh which war against your soul. Kaya po
Nagtitimpi tayo. Kaya kinokontrol natin yung sarili nating desire. That's why we die to self. Because we are waiting for our own citizenship or our own country to appear. Number 4, reflect the love and character in the service of Jesus Christ. Philippians 2, verse 1 to 4, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one of mind. Do nothing out of selfish ambition. Remember, pride of life. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Bakit? Kasi yun po ang character ng Lord. And Jesus Christ demonstrated that, and that is also the same character na ina-expect niya from you and me. Okay? Lastly po, maintain thankfulness. Sabi sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I will say again, rejoice. Diba? Bakit? The Bible says when you enter the gates, if you're going to approach the Lord, the only thing you can bring is praise. Enter His praise. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Okay? Psalm 100 verse 1 to 2 says, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with joyful songs. Hindi pwede lalapit ka sa Lord mukha kang Biyernes Santo. Matagal na pong pinako sa krus si Jesus Christ, nagdusa, pero nabuhay na siya ulit. Pero tayo pag minsan lumalapit tayo sa Lord, mukha tayong Biyernes Santo. The work of the Holy Spirit does not stop at the point of salvation. Binigay mo nga yung buhay mo sa Lord, pero hindi po yun ang katapusan ng storya. Ang totoo, simula yun ng buhay mo. That is the beginning of the story of your life with Jesus Christ. For 2 Corinthians chapter 3, verse 16 to 18 says, whenever anyone turns to the Lord, pag humarap ka raw at binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, the veil is taken away. Ano yung veil na yun? Yung buhay mo, yung tinatago mong buhay, nagiging bulgar sa Panginoon, nakikita niya. And the Lord is Spirit, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all, who with unveiled faces reflect the Lord's glory. So habang daw nililinis ng Lord yung ating buhay, humaharap ka patuloy sa Kanya, kasabay mo siyang naglalakad, yung glory ng Panginoon, yung itsura ni God, yung pattern ng kingdom of heaven, the will of God, God's character, God's heart, God's desires. Siya daw yung i-imprint sa iyo and we reflect God's glory. Okay? Yun daw dapat yung nade-develop sa atin. When we surrender to God's transformative work in us, then, only then, dun mo lang may experience yung sinasabi sa Romans chapter 12, verse 2. You will be able to test and approve God's will. Gusto mong malaman yung kalooban ng Lord? Change your mindset. Kasi the moment magbago yun, dun mo lang daw makikita yung kalooban ng Lord. Dun mo lang makikita yung will ni God. Dun mo lang matitest kung yung will ba ni God ay maganda at masaya at perpekto. But God's will is good, it's pleasing, and it's perfect. But the only way for you to experience it is if you're willing to change your mindset. Amen? Tayo po ay tumayo. So, bago po tayo mag-pray, I'm gonna speak to some people today. So, narinig mo tong message na to, and the truth is, hindi mo pa talaga kilala si Jesus Christ. Oo, umaten ka ng church, pero hindi ka naman sigurado kung anong religion mo. Born again ba? Born against. In fact,
Kung dumating si Lord bukas o mamayang gabi, hindi mo alam kung kasama kanyang uuwi sa langit o hindi. Hindi mo alam kung pinatawad yung kasalanan mo. Hindi ka sure. Hanggang ngayon, nagda-doubt ka pa rin kung ligtas ka ba talaga o hindi. Meron ba ditong ganon? If that's you, can you just raise your hand? We want to pray for you. If you're willing to change your mind. Meron ba? Before I close in prayer. Wala naman. Everybody's surrendered to the Lord. Okay, very good. So let me talk to another group of people. Hanggang ngayon, Kristiyano ka na, pero you're still trapped in the same set of mindset, same pattern of behavior. Alam mo yun, ikaw yun. Kasi habang nagsasalita ako kanina, tinamaan ka or tinatamaan ka. But you're willing to change. If you're willing to change, and you want the Lord to heal you and help you change, the throne of grace is available. Can you just raise your hands? Anyone? Meron ba? Okay, thank you for your honesty. Meron pa po ba? Anyone else? You just raise your hand really, really high. I'm not gonna ask you to go in front. It's okay. Just raise your hand. Meron pa po ba? Okay, so thank you for being honest. Now I want you to do this. Can you hold your right hand to your head and your left hand to your heart? Ito. And then you pray like this, Panginoon, narinig ko yung boses mo ngayon. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ko yung espiritu ng kalinlangan na lumaya sa aking harapan. Pinapalitan ko yung aking isipan ng isipan ng Panginoong Hesukristo. Kasi sabi sa salita mo, Lord, I have the mind of Christ. Lord, in the coming days, help me, Lord, to have victory over the areas of my struggles. Yung mga maling paniniwala, Lord, handa akong talikuran. Expose them, Lord. Habang ako'y nagbabasa ng Biblia, ibulong mo sa akin, God. Handa akong sumunod. Ngayong araw na to, Lord God, I submit myself to you. Sinusuko kong lahat, Lord. Kahit yung hindi ko pa alam, handa po akong tumalima. Dahil ikaw ang aking Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil makikita ko yung bunga ng buhay. At hindi na ako magiging kagaya ng mundo. Maraming salamat, Panginoon. Sapagkat sa iyo ko lang makukuha ang biyaya na aking hinahanap. Let me just pray for everyone. You can put your hands down. Lord, we just thank you, Lord, for your grace today. God, have mercy on us, your people, Lord. Open our eyes, God, to see the strategies of the enemy. Don't allow your people, Lord God, to be caught captive once again. You have purchased us with your blood. You have set us all free, God. And when the Son sets us free, we are free indeed. So, Lord, today we declare our freedom. And we pray, oh Lord God, that you will just remove the blinders from our eyes. And allow us, Lord, to see with eyes of righteousness. And allow us, Lord, to experience, God, the victory that is in Christ. Thank you, Lord God, that as your people, we can reflect your glory. And likewise, Lord God, we can show people this is how the people of God lives. So we give you back the glory, Lord, the honor and the praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po sa lahat.